Congressman Antonio Tenio. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement, and lahat po ng mga documents na yon ay hindi po siya nakukuha ng isa o dalawang araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na ipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito, at inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this Notice of Disallowance. Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance? Kung yung Congressman Tenio, kung ang Notice of Disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung Notice of Disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung Notice of Disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Next question po ay kaugnay po sa Notice of Disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinisallaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw
yung 125 million, kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang maipaliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. No? Okay, so next question na po. No? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po, para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. No? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss